Sinimulan ng ayusin ang bus lane sa EDSA bilang bahagi ng isinasagawang rehabilitasyon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, saan dumaraan ang mga bus kung inaayos nga ngayon ang mga bus lane? Cheryl, nandito tayo ngayon sa kabaan ng Roas Boulevard dito sa Pasay City kung saan kasama ito sa mga naunang bahagi ng EDSA na nais ayusin ng DPWH. No? Kung makikita ninyo sa aking likuran, ito ay may nakabakbak na bahagi. No? Ito ay para sa private cars. No? Ito yung isa sa private lane. Pero itong bahagi ito, no? Itong gilid na ito, diyan dumadaan yung mga bus. No? Pero dito sa kahabaan na ito, kapag ating inikot ang ating camera, no? Ay kasama na dyan yung mga bahagi na binakbak na at hindi na madaanan. Kaya naman mayroon na ditong mga nakaharang, no, na mga barricades, no, para nga hindi na pumasok dito ang mga sasakyan. Pero dahil nga hindi nadadaanan ng mga bus, itong designated bus lane para sa kanila, kung makikita ninyo sa aking likuran, Cheryl, talagang bumper to bumper na ang traffic dito na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga at tila lumalala ito, no, sa paglaon ng oras. Ayon sa ilang mga tsuper, halos 50% na lamang daw ang kanilang naiuwi. Dati, nakapag-uwi daw sila, no, yung take home, no, yung malinis na yung kanilang boundary, araw-araw nasa 800 pesos pa. Pero ngayon, na nasa 400 to 500 na lamang daw ito. Kaya ang kanilang panawagan nga sa DPWH, kung maaari ay bilisan at huwag sana itaon yung susunod pang mga rehabilitasyon sa kaparehas na oras daw. Doon nanindigan naman, Cheryl, ang MMDA, DOTR at DPWH, no, nang simulan nga itong rehabilitasyon ng EDSA na nasa 60 to 70% nga ng mga mamamayan, no, ng Kalakhang, Maynila ang nasa kanilang mga probinsya at ibang bansa, no, na perfect time daw para isagawa nga ang rehabilitasyon ng EDSA na ilang beses na ring naantala. Cheryl. Arles, napag-uusapan ding muli ang DPWH dahil sa napaulat na puwersahan umanong kinuha sa kanila ni Congressman Leandro Leviste ang sinasabing Cabral Files. Isa rin sa inaakusahan ni Leviste na may insertions ang ahensya noon ni DPWH Secretary Vince Dizon. May sagot ba dito ang kalihim? Cheryl, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang katotohanan ang mga malisyosong malisyosong mga pahayag ni Representative Leviste, no, ng Batangas 1st District at pinabulaanan niya nga rin yung kanyang insertion doon sa BCDA na dating pinamunuan nito ni Dizon, no? At medyo malisyoso daw o merong timing din, no? Itong paglalabas ni Leviste ng ganitong mga pahayag, lalo pa at nagsalita ng araw ang ilan sa mga nakakita sa napabalitang pagkuha mismo ni Leviste ng mga files kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na ipinakita pa ang ilang mga larawan na nagkaroon ito ng sugat, no? At ayon sa kay Dizon nga, naglabas na din daw ng pahayag ang BCDA patungkol dito na ipinabulaanan din ang pahayag ni Leviste. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.